Marunong ka bang kumanta? Sumayaw? Spoken poetry? Magdrama? Magdrawing? Mag-MC? O kaya naman, magmalasakit sa iba't ibang pamamaraan? Hindi mo pa nadidiscover ang mga kaya mong gawin? O baka naman, may talents kang matagal nang tinatago? Wes, ito na ang pagkakataon mo. Dahil ang BPCF ay merong iMinistries trainee na magsisimula na. Malapit na. iPraise. Kung ikaw ay nagnanais na mahasa ang iyong galing sa pagkanta at pagtugtog ng mga musical instruments tulad ng gitara, bass, drums, at keyboard, iPraise ang para sa iyo. Kung ikaw ay interesado sa training na ito, checkan mo lang ang iPraise sa pamphlet na ibibigay sa iyo ng isang leader na nag-invite sa iyo. Welcome na dito. Samahan mo kaming umawit at tumugtog para sa karangalan at kapurihan ng Diyos. iMove. Kung ikaw ay sumalaw, may dalawang groovy, joyous, glamorous, at talagang napakaangas, Ayan, magandang umaga po sa atin dyan sa ating mga bahay. Tunay nga na sa awitan pa lang is nakaka-bless na. At ngayon darako naman tayo sa ating pagbibigay. We all know na almost 2 weeks na tayong nasa bahay with this pandemic again. Pero naniniwala ako na nandyan pa rin yung provision ni Lord sa atin. Na enough pa rin yung mga kinakain natin. And nandun yung blessing na binibigay sa atin ni Lord. And ngayon, it's time naman para ibalik natin yung nararapat para sa Kanya. Yan, sa mga nasa bahay, meron po tayong GCash and PayMaya. Ito po yung number nung ayan, GCash. Ayan. Ito po yung number na maaari nyong ibigyan. Ayan, 099-5548-1532. Ayan. So, maaari po nating i-send dyan at makakatulong ito para sa ating ministeryo. At tara po, simulan natin ito sa ating pananalangin. Lord, maraming salamat for this provision na pinagkakalob niyo po sa amin na all throughout this pandemic, Panginoon, ay hindi ka nagulang sa pagbibigay sa amin. At nawa, Lord, sa mga nasa bahay, ingatan niyo po sila at patuloy na pagpalain, patuloy na bigyan ng pagpapala at sa mga may trabaho, Panginoon, keep them safe, O God. Patuloy mong bigyan sila ng nararapat para sa kanila. Maraming salamat po for this blessing at sa mga makapagbigay, bigyan niyo po sila ng pagpapala na siksik, liglig at nag-uumapaw, Panginoon. Tinataas po namin ang panalangin sa tayong pangalan mo lamang, Jesus. Amen.
Ayan, good morning po. Muli ipinapaalala po ng ating simbahan na wag po natin kakalimutan ng ating pong core basic lifestyle na syempre devotion at yung ating cell group. Depende po yan sa inyong mga cell leader. At syempre yung ating service na 10 a.m. at ang ating youth fellowship na abangan. No? Abangan lang po natin. At yung ating anniversary lang din po, abangan lang din po natin. Ayun. So, have a nice Sunday! Praise God! Good morning po sa ating lahat, sa mga narito ngayon sa ating pong PJC Church. Good morning po sa ating lahat. Pakibati nyo nga ang inyong mga katabi ng isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Okay? At dyan po no, sa ating mga kapatiran, passionate people, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga magulang, sa ating mga kaibigan na nariyan ngayon, nakasama natin sa ating worship online. Binabati po namin kayo ng isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kung kayo po ay kaisa namin ngayon, just type sa ibaba ng ating comment section ang pagbati. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Praise God. At hindi lingid po sa atin noong mga nakaraang linggo, pinag-usapan po natin is all about essential. Dahil nga trending yung essential. Amen? So, pinag-usapan natin noong nakaraang linggo yung 7 essentials in Christian life. Sa buhay ng isang mananampalataya, mayroong 7 mahalaga. Pag sinabing essential, ito po yung extreme necessary. Ito po yung hindi dapat mawala sa buhay ng isang mananampalataya. Ano yung 7 essential na yon? Seek God, not sin. Fear God, not men. Love God, not the world. Believe God, not the deceiver. Obey God, not your appetite. Serve God, not self. And worship God, not comfort. Ito pong 7 mahalagang bagay o 7 esensyal sa buhay ng isang mananampalataya, hindi po pwedeng mawala ito. Amen? Kaya nga po, essential po ito. Tuloy-tuloy po natin pag-usapan ang patungkol sa essential. Nais ko pong dalhin kayo sa 3 essential things about salvation. Pag-usapan naman po natin ang 3 mahalagang bagay patungkol po sa kaligtasan. Gusto ko pong idiin sa atin, mga mahal sa buhay, no? Mga minamahal, na kung paano ang tao
essential sa kanya ang kanyang suot, ang kanyang damit. Kung paano sa isang tao, essential sa kanya ang dapat siya ay kumakain. Okay? Kung paano sa isang tao, essential sa kanya na meron dapat siyang shelter, matutuluyan, or tirahan. Yun din naman kung paano ang tao essential sa kanya ang trabaho para sa kanyang pamilya, para sa kanyang mga mahal sa buhay. Yun din naman kung paano sa mga kabataan essential sa kanila ang pag-aaral, okay? Kung paano sa mga bata naman essential sa kanila ang paglalaro, yun din po sa buhay na kung pag-uusapan po natin ang kaligtasan. Gusto ko pong i-di sa inyo, mga minamahal, ang kaligtasan ay essential sa buhay ng isang tao. Okay? Ulitin ko po, ididiin ko po ng ididiin. Kailangan ng tao na mayroon po siyang katiyakan ng kaligtasan. Yan po ay essential. Okay? Ngayon po umagang ito, pag-usapan po natin 3 essential things about salvation. Mari po tayong yumuko at manalangin. Samahan niyo po ako. Dakilang Diyos na mahabagin, Diyos ng pag-ibig, marami pong salamat sa iyong kadakilaan, kabutihan, biyaya. Salamat po, O Diyos, sa panibagong buhay at kalakasan na patuloy mo pong iniririgalo sa amin. Hayaan niyo po, O Diyos, na habang kami po ay nakikinig ng iyong mga salita, ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na kumilos po sa aming mga puso upang sa gayon maramdaman po namin ang iyo pong pagmamahal, ang iyo pong presensya sa aming kalagitnaan. At habang kami po ay nakikinig, O Diyos, mabuksan mo ang aming puso't isipan at maituon po namin ang aming pong isipan sa iyong kalooban. Turuan mo po kami, Panginoon. Disiplinahin mo po kami, Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat po minsan pa sa presensya mo. Salamat sa mga salita mo na aming pong pagbubulay-bulayan. At patuloy, O Diyos, na aming pong itinataas ang iyong dakilang pangalan. Niluluwalhati ka namin, O Diyos. Sinasamba ka namin, O Diyos. Marami pong salamat minsan pa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pakitype po sa ibaba ng ating comment section ng ating pag-uusapan 3 essential things about salvation. Nais ko pong basahin ang text po natin na matatagpuan sa Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 10. Ang sabi po rito sa NIV version, verse 8, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang mga salita. Again, 3 essential things about salvation. Mahalaga po na maintindihan natin, na makita natin ang 3 mahalagang bagay kung pag-uusapan po natin ang kaligtasan mula po sa text na ito sa Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 10 na sinulat po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso. Ipinakita po ni Paul yung kahalagahan po nito, okay, sa buhay ng mga mananampalataya. Yung kahalagahan na dapat nating maintindihan, yung 3 mahalagang bagay patungkol sa kaligtasan. Amen? Passionate people, tayo po ay dapat magpasalamat sa Panginoon dahil tayo po ay meron ng kaligtasan. Amen? Para nyo po bang isulat yan sa iba ng comment section? Thank you, Lord. Ilagay mo dyan, salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na iyong inirigalo. Praise God. Ang una po, no, the first essential things about salvation, number 1, the basis of salvation is grace. Gusto ko pong idiin.
The basis of salvation is grace. In verse 8, sa unang pangungusap, ang sabi po doon, for it is by grace you have been saved. Dahil sa habag, dahil sa biyaya, tayo po ay naligtas. Alam mo po ba, no, ang salitang biyaya, ang salitang grasya, napakaganda po ng ibig sabihin po nito. Ipinapakita po nito na ang isang mahalagang bagay patungkol sa kaligtasan na mayroong grasya, may biyaya ng Diyos na nakalaan sa sangkatauhan. Pag sinabi pong grasya, grace, biyaya, yung tipong hindi ka nag-effort, ikaw ay naligtas. Yan po yung grasya. Yan po yung biyaya. Sa kabila ng tayo po ay nagkasala, sa kabila ng mga pagkukulang po natin at wala kang ginawang effort para maligtas, yan po yung biyaya. Yan po yung grasya. Sa madalit salita, ipinapakita po sa kaligtasan, mahalaga, yung unang mahalagang bagay na dapat nating maintindihan at ma-appreciate, yung biyaya, yung habag ng Diyos ay nakalaan sa sangkatauhan. Ikaw ay kinahabagan. Ang biyaya ng Diyos ay iyong naranasan. Tayong lahat, dahil lamang sa grasya ng Diyos, tayo po ay naligtas. Ano po ang ibig sabihin nun? Hindi mo na kailangan pagtrabahuhin yung kaligtasan. Dahil sinabi po rito sa unang mahalagang bagay patungkol sa kaligtasan, ang biyaya ng Diyos, ang grasya ng Diyos ay nakalaan sa lahat, sa sangkatauhan. Anumang race, okay? Anumang estado ng iyong buhay, anumang kalagayan ng iyong buhay, anuman ang natapos mo, anumang edukasyon ang natapos mo, hindi po yun pinag-uusapan. Kaya dapat po nating ipagbunyi or i-celebrate, ipagpasalamat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay nangaligtas. Tayo po ay naligtas. Passionate people, isa pong pribilehiyo na wala kang ginawang kahit anuman liban na ang biyaya ng Diyos ay naranasan mo. Yan po yung ibig sabihin ng grasya. Aminado po tayo. Tayo po ay nagkasala, nagkamali, lumabag sa kalooban ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kahabagan, dahil sa kanyang biyaya, tayo po ay naligtas. Maliwanag po, yung basis of salvation, number 1 is grace. Letter A doon, it's God's grace. Yung grace po na tinutukoy doon, yan po yung grasya ng Diyos, wala nang iba. Sa totoo lang po, walang makapapantay at makahihigit sa grasya. Ang tanging Diyos lamang po ang makapagbibigay ng grasya sa sangkatauhan. It is by grace, by God's grace alone. Letter B, pinakita doon sa verse 8, it's not from yourselves. Hindi po yan sa pamamagitan natin, sa atin mismo, hindi po. Wala po tayong magagawa o pag-uusapan ang kaligtasan. Maliwanag po, it is not from yourselves. Letter C, it's not by works. Kahit anong gawin mong aksyon, kilos, kung pag-uusapan ng kaligtasan, napakaliwanag ng verse 9. Not by works, so that no one can boast. Tama nga naman. Kung ang basihan ng kaligtasan mo ay ang paggawa ng mabuti, tiyak marami pong tao ang magmamalaki sa kanyang gawa. Kaya iniliwanag mismo ng salita ng Diyos, mismo sa Ephesians chapter 2, verse 9, not by works. Sa makatuwid, it's not by your works, our works. So maliwanag, the first essential
things about salvation. Number one, the basis of salvation is grace alone. Number two, the instrument of salvation is faith. Kinasangkapan ang pananampalataya kung pag-uusapan ang kaligtasan. Ang sabi ng verse 8, it is by grace you have been saved through faith. Through faith. Number two essential things about salvation, the instrument of salvation is faith. Mahalaga po ang pananampalataya. Amen po ba doon? Amen? Tandaan po natin, kung walang grasya, wala po tayong pagsasampalatayanan. Okay? Pero dahil nga po, okay, the first essential na pinag-uusapan yung basis ng salvation, number one, yung grasya. Kung wala pong grasya, wala pong pananampalataya. Walang paniniwala na tayo kinahabagan ng Diyos. Sa madalit salita, the instrument of salvation is faith. Letter A, Jesus died on the cross. Believe that Jesus died on the cross. Paniwalaan mo, pagtiwalaan mo, naniwala ka na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Mahalaga pong maunawaan po natin yan. Kung wala ang pagpako sa krus ni Jesus, walang saysay ang kaligtasan. Sa madalit salita, ipinapakita po rito na ang instrumento ng kaligtasan yung iyong pananampalataya. Sumampalataya ka, naniwala ka na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba doon? Believe that Jesus died on the cross. Letter C, we also must believe that Jesus raised from the dead. Tayo po'y sumampalataya, maniwala na si Jesus ay hindi lamang napako sa krus ng Kalbaryo. Ngunit dapat din po tayong sumampalataya na siya po ay muling nabuhay. Amen? Amen po ba doon? Tayo po ba ay naniniwala na siya po ay muling nabuhay sa ikatlong araw? Praise God. Letter C, the instrument of salvation is faith. Letter C, Jesus lives forever. Believe that our Lord Jesus Christ lives forever. Ang ating pong Panginoong Jesucristo ay nabuhay magpakailan, kailan paman. At kung naniniwala ka na si Jesus ay nabubuhay magpakailanman at nariyan ngayon sa iyong puso, sa iyong buhay, walang dahilan upang tayo po ay manlupaypay. Walang dahilan upang tayo'y mapagod sa ating mga ginagawa, sa ating paglilingkod, sa abuhay na iyong ginagalawan. Dahil alam natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay buhay magpakailan, kailan pa man. At dahil siya'y buhay, ikaw din ngayon ay buhay na buhay anuman ang iyong ginagawa. Amen? Nakikita sa iyo na ikaw ay punong-puno ng pag-asa. Dahil si Jesus, naniniwala ka, buhay sa iyo. Amen? Nagre-reflect dapat yan sa ating mga ginagalawan sa bawat araw ng ating mga buhay. Amen? So, di dapat natin ini-entertain ang mga negatibo sa ating mga paligid. Ang mga negatibo sa ating mga kaisipan. Ang mga negatibo sa mga lumalabas sa ating mga pananalita. Dahil ang refleksyon nito, okay, nakikita sa ating mga buhay. Ito yung matindi. Kung wala kang kasama, kaya mo pa bang patunayan na si Jesus ay buhay na buhay sa iyo? Yan po yung pinakamatinding challenge sa buhay nating mga mananampalataya. Kaya nga, sabi doon, the instrument of salvation is faith.
Kaya ka naligtas, kinasangkapan ang iyong pananampalataya. At kung ikaw ay may kaligtasan at may pananampalataya, halatang halata po sa atin na tayo po ay buhay na buhay. Sa mga narito ngayon sa church, tignan mo yung nasa kanan mo. Nakikita mo bang buhay na buhay ang iyong katabi? Sa mga nasa online ngayon, sa ating worship online, kung ikaw ay sumasampalataya at kinasangkapan ng pananampalataya sa iyong kaligtasan, patunayan mo yan. Mag-type ka sa baba ng comment section. Ako po ay buhay na buhay dahil kay Kristo. Walang bahid sa akin ang anumang pagsubok. Walang bahid sa akin ang anumang pandemya. Dahil alam ko, kasama ko ang Diyos. Napakahirap patunayan nun. Pero yan po yung nagagawa ng salitang pananampalataya. Patunayan mo sa madlang people, may nakakita man o wala, ikaw ay may kaligtasan dahil sa iyong pananampalataya sa atin pong Panginoon. Amen? So, ang akin pong panalangin na sa buhay ng bawat isa, sa loob man ng tahanan, sa labas man, o kahit sa mga bagay, o kahit hindi, o kahit wala man nakakakita sa atin, patunayan po natin mga minamahal, na buhay ang Diyos sa atin pong mga buhay. Amen? And the last, okay, the three essential things about salvation, the result of salvation is good works. Ulitin ko po. The result of salvation is good works. Yan po yung the last essential things about salvation. Ang sabi ng verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Pag sinabi kasing good works, napakadaling spellingin at napakadaling paliwanag at napakadaling itagalog. Mabuting gawa, paggawa ng mabuti. So, kahit po kayo na nasa worship online sa online ngayon at nandito ngayon sa loob ng church, pag sinabi kasing mabuting gawa, parang napakadali nating maintindihan. Napakadaling gumawa ng mabuti. Patunay maraming nagsasabi, Pastor, kahit di pa man born again, may mga gumagawa ng mabuti. Right. Totoo po yun. Pero gusto ko pong idiin kung anong good works ang nais pong ipakita po dito. Yung good works na nais po na natin na mai-apply o maigawa o masagawa dahil sinabi nito, which God prepared in advance for us to do, tayo po ay china-challenge ng ating Panginoon bilang bilang mananampalataya at bilang meron ng kaligtasan. At ano yung good works na yon? Share Jesus. Nagawa mo na bang ibahagi si Kristo? Hello? Passionate people. Nagawa mo na bang ibahagi si Kristo? Opo, Pastor. Hanggang kailan mo iyan gagawin? Habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, gawin po natin ang mabuti. At ang mabuting gawa, ibahagi si Kristo. Kung hindi mo pa na ibabahagi si Kristo, it's about time na ibahagi mo si Kristo. Amen? Ang resulta ng kaligtasan mo, nagre-reflect sa kasipagan mo magbahagi kay Kristo. Amen? Mas mahaba, mas marami ang oras mo po sa loob ng iyong tahanan. Na-share mo na ba si Kristo sa iyong mga magulang? Na-share mo na ba si Kristo sa iyong mga mahal sa buhay? Na-share mo na ba si Kristo sa iyong mga kaibigan sa tabi ng iyong bahay? Paglabas mo ba, nakaprogram ka ba na i-share si Kristo? Hindi ho ba yan po yung challenge po sa atin? Yan po yung tatlong mahalagang bagay kung pag-uusapan ang kaligtasan. Amen? Ano yung resulta ng iyong kaligtasan? Dapat meron po yun. At ano po iyon? Share
Jesus. Amen? Tandaan po natin, ang sabi ni James no, sa aklat ng James chapter 2, verse 17, it tells us, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So, yung pananampalataya mo na naging instrumento ng iyong kaligtasan, dapat ito po ay nagbubunga ng aksyon, ng gawa, ng kilos. At ano yung kilos na yon? Kumilos po tayo na may bahagi si Kristo upang sa gayon sila rin ay magkaroon ng kaligtasan. Maliwanag po ba yun, passionate people? At kung maliwanag sa iyo yun, hindi ka hadlangan ng pandemic para hindi mo maibahagi si Kristo. Amen po ba doon, passionate people? Again, ito po isang matinding paalaala po sa atin na dapat makita yung resulta ng iyong kaligtasan sa pamamagitan ng mabuting gawa. At itong mabuting gawang ito, no other than share Jesus sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan. Amen po ba doon? At letter B, win souls. Iba yung share Jesus sa winning soul. Win lost soul. Winning the lost soul. Magkaiba po yun. Amen? Pag sinabing share Jesus, nagsasalita ka patungkol kay Jesus. Pero pag sinabing winning the lost soul, gagawa at gagawa ka ng pamamaraan para tuluyan mong maakay ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong kaibigan, na wala pang relasyon sa Panginoon, na sila ay madala sa kanyang kaharian. So, yan po ay magkaiba. Kaya kinakailangan po makita yung tinatawag na bunga, resulta ng ating kaligtasan. Huwag kang papayag na ikaw lang ang ligtas. Huwag kang papayag na ikaw ay nasa langit, ang iyong mga mahal sa buhay ay mapupuntang impyerno, ang iyong mga kaibigan ay mapupunta sa impyerno, huwag kang papayag. Amen? Kaya kinakailangan po ng good works, yung kilos. Again, ang good works na tinutukoy dito, yung dalawang mahalagang good works na tinutukoy dito, share Jesus and win your family, your friends to Christ. Amen? Kasi nga, pag sinabing good works, sa ating pong napakasimpleng paliwanag at kahulugan, magbigay ka lang ng tinapay sa pulube, good works. Amen? Magbigay ka lang ng payo sa iyong kaibigan, good works. Alam kasi natin, spellingin ang good works. Pero matinding good works ang tinutukoy dito ng salita ng Lord. Amen? Para po may padama at may express natin, may apply natin yung resulta ng iyong kaligtasan. Ito yung matinding good works. Letter A, share Jesus. And letter B, win the lost soul. Amen? Bago po magtapos, nais ko lamang idiin ang tatlong mahalagang bagay patungkol po sa kaligtasan. Una, gusto ko po na ma-appreciate nating lahat na tayo po ay mayroon ng kaligtasan. Amen? At nais ko pong idiin din sa atin mga minamahal, gising-gising po tayo. Hindi po natin kontrolado ang pandemic sa buong mundo. Pero alam natin na may kumukontrol sa buong mundo. At alam natin, God is in control. Amen? So, nais ko lamang pong muling ipaalala po sa atin the three essential things about salvation. Number one, the basis of salvation is grace. It is by grace alone. Amen? It's not from yourselves. It's not by your works. Number two, the instrument of salvation is faith. Believe that Jesus died on the cross. Believe that Jesus raised from the dead. And believe that Jesus lives forever. And the three essential things about salvation. Number three,
The result of salvation is good works. At ano po yung good works na tinutukoy po natin? Letter A, share Jesus. And letter B, win the lost souls. Amen? Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa paalaala niyo po sa amin. Aminado po kami, O Diyos, na maraming essential na mga bagay na ginagawa po namin. Minsan, hindi kami nagiging maingat na yung essential na akala namin ay hindi pala essential sa iyong harapan. Aminado kami, O Diyos, na may mga essential na sa aming pagkakaalam ito ay essential, ngunit sa dulo pala nito ay kami makalabag sa iyong kalooban. Panginoon, batid mo ang aming puso at isipan. Ikaw lamang, O Diyos, nakatatarok ng aming puso at isipan. Ikaw lamang, O Diyos, ang nakakakita ng lahat ng aming mga gawa, salita, at iniisip. Ngayon pa lang, O Diyos, kung anuman ang mga nagawa na isalita, na isip namin, na sa aming pananaw essential, ngunit sa iyong harapan, ikaw ay aming nalabag. Patawarin mo kami, Panginoon. Kami po ay lumuluhod sa iyong presensya. Humihingi po kami ng iyong kapatawaran. Patawad po, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na sa panahon ngayon na nasa gitna kami ng pandemic, minado kami. Wala kaming physical na accountability group, fellowship, mentoring. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapagtagumpayan namin ang bawat pagsubok na aming kinakaharap. Mapagtagumpayan namin ang aming laman na makagawa ng labag sa iyong kalooban. The lust of the flesh, lust of the eyes. Turuan mo kami, O Diyos, na tumingin ng tama upang hindi kami magkasala sa iyong harapan. Tulungan mo kami, Panginoon, na makontrol namin ang paraan ng aming pananalita. Dahil alam namin, O Diyos, na ang iyong banal na Espiritu ang nagpapaalala sa amin. Salamat, O Diyos, minsan pa sa mga salita mo. Itong tatlong mahalagang bagay patungkol sa kaligtasan. Salamat sa iyong kahabagan. Salamat sa iyong biyaya. Hindi kami karapat-dapat na mabigyan at marigaluhan ng kaligtasan. Ngunit salamat sa iyong kahabagan. Sa kapila ng karumihan namin, ng kasalanan namin, salamat dahil napakalawak ng iyong kahabagan at lagi nakalaan sa lahat ng sangkatauhan. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyong kahabagan, kami po ay natutong magtiwala at sumampalataya sa iyo. Sa pagmamahal mo, lumawak yung aming pagtingin, yung aming pagtitiwala. Kaya kami naniniwala at nananampalataya na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Na si Jesus ay muling nabuhay para sa amin. Na
na si Jesus ay nanatili buhay magpakailan-kailanman upang kami gabayan at turuan. Salamat din sa pagpapaalala mo sa amin na dapat patuloy na mag-manifest sa amin na kami tunay ngang may kaligtasan sa pamamagitan ng pagkilos po namin sa paggawa ng mabuti at ang paggawa ng mabuting tinutukoy mo at idinidiin mo sa amin na ibahagi ka namin, Panginoong Kristo, sa aming mga mahal sa buhay, na hindi po namin dapat hayaan na manatili lang sila sa relihiyon, sa kanilang nakagisnan, na kung papaano ginising mo ang aming puso at isipan. Yun din po yung nais mo na mapangyari sa aming mga mahal sa buhay na nakadepende sa kanilang nakagisnang relihiyon. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami po ay magkaroon ng matinding lakas ng loob, tapang na may bahagi ka namin, hindi ang relihiyon, kundi ang pakikipagrelasyon sa iyo. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon, at bigyan pa ng tatag, lakas ng loob na maakay namin sila, na kahit nasa pandemic na ito, na kahit medyo limitado yung aming physical gathering, pero magkaroon ng church mismo sa loob ng aming tahanan. Nakasangkapanin mo ako, Panginoon, na mag-step up sa aking pamilya at mag-reflect sa akin yung tunay na kaligtasan, na makita sa akin ang pagsunod sa iyong kalooban, upang sa gayon madali kong maakay ang aking mga mahal sa buhay, ang aking mga kaibigan sa iyong paanan. Aminado ako, Panginoon, na naging complacent ako kung pag-uusapan po yung good works na may bahagi kita, na maakay ko yung aking pamilya at mga kaibigan. Naging complacent ako, naging parang kampante ako na okay na meron akong kaligtasan, pero hindi ko man lang binibigyang diin pansin na maakay ko yung aking mga mahal sa buhay, ang aking mga kaibigan. Dalangin ko, Panginoon, pagkalooban mo ko ng tibay ng loob, lakas ng loob, kapal ng mukha. At Lord, turuan mo ako na madisiplina ko yung sarili ko, na maging maingat ako sa pagkilos araw-araw. Dahil niniwala ko ng aking mga mahal sa buhay, aking mga kaibigan, ay nakatingin sa akin kung paano ko magsalita, kung paano ako tumingin sa mga nangyayari sa paligid, kung paano ako kumilos. Na maingatan ko, na mai-preserve ko yung liwanag, yung ilaw, yung asin na binigay mo sa akin, upang sa gayon maakay ko yung aking mga mahal sa buhay, ang aking mga kaibigan sa iyo. Salamat po, Panginoon, at akin po laging idinideklara mula sa aking mga kapatid, mula sa passionate, Panginoon, dalangin ko na ikaw, O Diyos, ang pinaka-tibok ng puso namin. Na kahit sa gitna ng pandemic na ito, ikaw pa rin initibok nito. Tulungan mo kami, Panginoon, sa kabila ng mga kinakaharap namin, huwag mawala mismo yung vision mo na ibinigay mo sa amin. Na huwag mawala, O Diyos, yung passion, yung purpose kung bakit kami nabubuhay. Na huwag mawala, O Diyos, yung estratehiya na ibinigay mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, ang PJC family, ang aming mga pamilya sa loob at labas ng bansa. Lagi mo kaming samahan, O Diyos. Lagi mo kaming ingatan, Panginoon. At lagi mo kaming ilayo sa pandemic na ito, ilayo sa mga virus na ito. Lord, amin pong dinideklara lagi na mayroon kang bubuksang oportunidad sa buhay ng bawat isa sa amin, sa aming pamilya. Lord, hindi kami papayag
na hindi po namin ikaw maipagmalaki. Salamat po minsan pa, Panginoon. Lagi po namin dinideklara yung malusog na pangangatawan sa amin lahat. Lagi po namin dinideklara na mga mabubuting bagay ay paranas mo sa amin. Minsan pa, O Diyos, amin pong dinideklara ang katagumpayan. Salamat, Lord. Alam po namin magmula ngayon hanggang sa loob naman ng isang linggo, panibagong pakikibaka, hamon ang aming kakaharapin. Minsan pa, Lord, kami po ay nananangan sa iyo, sa iyong kapangyarihan, sa iyong biyaya. Na sa loob ng isang linggo, muli kami magtatagumpay. Na kami ay lalayo mismo, iiwas mismo, lalayo mismo sa gawa ng mundo, sa isip, sa salita, sa gawa. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Passionate people, God bless everyone. Next week, tayo po ay magkita-kitang muli. God bless.